napaka-importante po mga kababayan na maramdaman ng gobyernong ito na mali ang kanilang ginagawa. Kasi po patapang ng patapang yung mga nagnanakaw. Patapang na patapang po yung cover-up. Bakit wala nang gulo ngayon sa Senado? Kasi happy na po ang Malacanang sa sitwasyon sa Senado. But the point is, bakit po sinasabi ng Ombudsman meron mastermind? Pero bakit nahuhuli? Di ba kung may mastermind, dapat inilabas na kung paano siya naging mastermind tapos kinasuhan. Pero bakit po sinasabi ni Senator Lacson walang mastermind? Napakagaling naman po kung ganong kalaking anomalya, ganyang kalaking corruption tapos walang mastermind. At mukhang yung mga nagiging state witness. So ngayon, biglang si Secretary Bonoan pagkatapos sabihin wala siyang kilalaman kay Senator Jinggoy, biglang gagamitin ngayon sa kaso ni Senator Jinggoy at sa iba pa, kulang na explanation walang basis Mukhang yung mga, dapat kasi pagka ikaw, hindi mo kailangan maging least guilty para maging state witness. Pero kailangan hindi ikaw ang most guilty. So that is why we wanted another Blue Ribbon Committee hearing. Hindi lang to para sa ex-Marines o dun sa mga bagong witnesses. Ito ay para sa mga napakaraming government officials na binanggit pero hindi na pinatawag. Tapos ang nag-testify na para sa kanila si Senator Lacson na. Tapos sasabihin ni Senator Lacson para sa 2028 to. Sino ba po sa amin, sa grupo namin ang nag-iisip ng 2028? Samantalang sa grupo ng majority ngayon, alam naman natin, nag-uunahan, nilo-launch na nga ang pagtatakbo. Sayang, Senator Lacson. Kasi alam mo, kung yan ay pinagpatuloy mo, sana yung lifelong struggle mo against corruption tumatak sa'yo. Who knows? Baka ikaw pa naging choice for president sa susunod. Pero hindi, sinira nyo Sinira mo. Ang ginawa, you bent the law. Diba? May agenda. And who are you protecting? What are you, why? Why? After years, di ba? So, ito po ang problema. Yung ibang mga taga-Malacanang lalong tumatapang. Bakit? Kasi yung Senado na last bastion of democracy, siya pang nagamit para lalong magkaroon ng injustice. So, kung pa-konti-konti itong mga institusyon na to, DOJ, NBI, di ba, minsan ginagamit ang kapulisan, paggamit po sa iba't ibang mga ahensya ng gobyerno, hindi lang para sa corruption, pero baluktutin ang batas. So mga kasama, I ask you today, number 1, prayer po. Prayers move mountains. Number 2, participate in your way. If what you can do is pray, then pray. If what you can do is pray but also post in your Facebook, in your Instagram, sa kahit anong social media, meron kayong WhatsApp, Viber groups, imulat ang ating mga kababayan sa nangyayari sa ating bansa. Sa inyo na nandito lang sa Greater Metro Manila at mapapakita niyo yung boses niyo, sumama po sa ating po mga kilos protesta. Let us support and let our voices be heard. Now, if hindi kayo makakapunta sa EDSA, pero meron kayong maliit na community, magtipon-tipon po kayo. Kaya 10, 20, 30. I-post nyo sa social media. Bakit po ito importante? Dahil sa bawat action, may reaksyon. I-interpret na naman to ng ating gobyerno na tama ginagawa nila. Na yung pananakit ay nagwo-work. Na pwede nalang arestuhin at kasuhan ng non-bailable ang kahit sino. Pakonti ng pakonti po ang inyong mga lingkod sa Senado dahil sa ginagawa nila. So, nung nakulong nila at kulang yung protesta kay Jinggoy Estrada, na-predict nila yon, natakot yung iba natin mga kasama. So, ngayon, sinusubukan naman nila kay Senator Marcoleta. Sana po hindi tayo pumayag kasi mali talaga. Mali talaga po, kahit anong tingin nyo. Sabi nung iba, ipaubayan nyo sa korte. Alam nyo po, pagka yung batas ay binabaluktot na at ginagamit na ang ating legal system, hihina yung ating mga institusyon. Again, 40 years after EDSA. That's what happened during martial law. At the start, sabi nila, may disiplina. At the start, na-address ang mga problema sa ating bansa, na check ang ating mga oligarchs, nabigyan ng check ang armed struggle. Pero tignan nyo po anong nangyari later on. Nagkaroon ng cronies. Nagkaroon ng maraming exemption. Pag mayaman, walang batas. Pag mahirap, kailangan sumunod sa batas. Kaliwat kanan ang human rights violation at pagkukulong. At tapos nangyari, lalong lumaki ang armed struggle.
Because pag nagkaroon ng injustice, iba-iba tayo ng takbuhan. Some run to prayer, some run to religion, some run to armed struggle, some run to the streets. That's why ang pakiusap ko sa ating law enforcers, not only maximum tolerance, respect the right for peaceful processes and peaceful protest. Ang hinihingi po natin ay sundin ang Constitution. Kaya ang hinihingi natin ay peaceful protest. Pero napaka-importante po mga kababayan na maramdaman ng gobyernong ito na mali ang kanilang ginagawa. Na hindi tayo papayag na pagtatakpan po ang katotohanan. Injustice. Sabi po nila, we are obstructing justice. Hindi po, we are obstructing injustice. Pag injustice na po, kailangan iharang na natin ang ating mga katawan. Kailangan magsakripisyo na po tayo. Kailangan po handa tayo sa kahit anuman kinakaharap natin. Bakit? Kasi po patapang ng patapang yung mga nagnanakaw. Patapang na patapang po yung cover up. At kita nyo po madalas tahimik na ang aming grupo. Pero tuwing tatahimik, hindi lang bagong issue. Hindi lang yung impeachment na lang, wala nang iba. Parang palalabasin pa nila na yung May 11 hanggang June 16 ay kasalanan ng isang grupo na gusto lang maging malaya ang ating bansa, na gusto ang katotohanan ay lumabas. Bakit wala nang gulo ngayon sa Senado? Kasi happy na po ang Malacanang sa sitwasyon sa Senado. Pero tanong ko po sa inyo mga kababayan, happy ba kayo sa sitwasyon sa ating bansa? Mahirap ang buhay. Kaya walang may gusto po na may mga protesta at may magulo. Pero alam nyo po, ang kaguluhan ay dala ng corruption at kahirapan. Hindi to dala ng mga protesta. So ngayong tanghaling to, mga kababayan, let's all join in prayer, asking God for solutions for our country. But let's put a step to our prayer. So with your permission, may I lead us in a short prayer. Diyos Ama, lumalapit po kami sa inyo. Anuman ang aming religion, anuman po ang aming edad, anuman ang aming estado sa buhay, kami po man ay senior citizen or young people sa ating bansa. Kami po man ay nasa Luzon, Visayas, Mindanao, or all around the world. We surrender everything to you. Kami po ay likha nyo. We're made in your nature and in your image. We know, Lord, that you intended the Philippines to be a powerful nation, to be a rich nation, to be a prosperous nation. You empowered Filipinos with understanding, wisdom, and knowledge. Ngunit katulad po ng isang paso na puno po to ng liquid gold, ay unti-unti itong binutas ng mga dapat pumuprotekta nito para po mapunta ko saan-saan pati sa sariling bulsa. Sometimes there were good intentions. Most of the times there were bad intentions. But we know that there is now a time of reckoning and shaking. So as we pray for mercy for our people and nation, we pray that you spare us from calamities, yan po man ay maging earthquakes o malalakas na bagyo, sa mga sunog, sa mga baha na nangyayari. We do know, Lord God, na sa bawat aksyon may reaksyon. Sa bawat tinanim may aanihin. At itong mga baha ay ani dahil po sa ginawa sa nature, sa kalikasan, ginawa po sa pandarambong sa ating pong mga proyektong pang flood control. So Lord, as we ask for your forgiveness, we ask, Lord, that as we seek your kingdom and righteousness, you raise up the right leaders. Leaders, Lord, sa bawat pamilya, leaders sa bawat simbahan, leaders sa business community, leaders po sa health sector, leaders po sa media, leaders po sa entertainment, leaders po sa ating gobyerno na ipaglalaban po ang katotohanan. We lift this up to you in Jesus' name. At kung ano pa ang religion ng ating mga kababayan, we join them in the desire for a better Philippines, in the desire for justice. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Holy Spirit. So, thank you for praying with me. There are many, many more things that will happen in our nation, many, many more issues. But we have to start somewhere. And somewhere is number one, fighting for the same thing. Nasa preamble ng Constitution. Number two, in everyone agreeing with the rules. Ano po yung rules? Yung Constitution, yung batas. Without those rules, including moral rules, wala tayong character. Wala tayong identity as a nation. And we will not find ourselves.
unless we have a national identity. And I hope our national identity, again, will flow from what the preamble says. One, it will be from the aid of the Almighty, ang source natin. Then it will promote common good, and it will be based on the rule of law, a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace. So let's fight hate with love. But let's fight. Magandang tanghali po. God bless you.